Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po isang buwan na pong nag-aaral ng Lord's Supper. Nalala ko po nung una po akong tumayo, wala pang balbas. Malinis. Pero isang buwan na po. Ngunit alam ko po tayo po excited pa rin. Dahil tayo humaharap po sa isang sakramento, sa isang katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon, at ito'y pinag-aaralan natin upang magawa po natin ng hindi mechanical, magawa po natin ng may tunay na pananampalataya. At bago po tayo dumako sa ating pag-aaral, tayo po'y manalangin. Ama naming sumasalangit, bilang isang iglesia, kami po'y lumalapit sa iyo, humihingi ng karunungan, kalakasan sa aming pag-aaral, Panginoon. Ang dalangin namin, ibukas mo ang aming isipan, ang aming mga mata at ang aming mga puso sa mga katotohanan, Panginoon, ng sakramento ng Lord's Supper. Marami pong salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay June 7, 2026. Ngunit noong June 7, 1893, isa pong malaking si Mahatma Gandhi po ay nakaranas ng isang discrimination. Pinababa po siya sa isang tren kahit may valid po siyang first class ticket. Ang dahilan po ay ayaw po kasi ng mga puting pasahero at opisyal ng tren na may isang Indian na nakaupo sa first class compartment kasama nila. Ito po yung naging kumbaga turnover, yung critical na panahon sa buhay ni Mahatma Gandhi. Pwede siyang sumunod at umiwas sa gulo, ngunit para sa kanya ang pagsunod ay parang pagtanggap na normal lamang ang diskriminasyon at kawalang katarungan. Kaya sa punto pong yun, gumawa po siya ng pangako sa kanyang sarili na hindi isusuko ang katotohanan at digdinad para sa kaginawahan. Kaya po sa madaling sabi, siya'y tumanggi sa paglabas sa tren. Dito po nasusubok ang tunay na pangako. Kapag mas madaling bumitaw kaysa manatiling tapat. Ganito rin po ang Lord's Supper. Si Kristo man ay maaring umiwas sa krus, ngunit dahil sa kanyang tipan at pag-ibig sa kanyang bayan, hindi siya po umatras sa krus. Si Jesus ay tumangging talikuran ang kanyang tipan, kahit ang pagtupad nito ay mangangahulugan ng kamatayan, na natili siyang tapat hanggang wakas. Tayo po'y magkakaroon po ng review bago po tayo tumuko sa ating pag-aaralan, the Lord's Supper in Covenant Theology. Napag-aralan po natin ang Lord's Supper sa systematic theology na perspective at nakita po natin na ang katapatan ng mga reformers, maging ng ating iglesia sa tinuturo ng kasulatan, hindi po katulad ng Roman Catholic Church. Tayo po'y nanatiling tapat sa scriptures. Hindi po katulad ng Roman Catholic Church na sila po'y may ex-cathedra na kapangyarihan ang mga pare upang magdagdag ng sakramento. Pinag-aralan din po natin ang Lord's Supper sa biblical theology. Nakita po natin ang sinasabi ng Biblia sa Lord's Supper sa Old Testament, sa New Testament, kung paano ito in-institute ni Kristo. Nagkaroon din po tayo ng mga observance account o pag-o-observe ng mga early church sa Lord's Supper, sa Acts, at maging sa unang Korinto, sa mga pagtuturo ni Pablo. Last Sunday, tiningnan naman po natin ang Lord's Supper sa historical theology at nakita po natin ang biyayang karunungan at katapangan sa tunay na iglesia upang ipaglaban ang katotohanan ng Lord's Supper. Marami pong katuruan, mga maling katuruan ang umiiral noong panahong iyon
Halimbawa po sa katanungang, how is Christ present in the element? Paanong naroroon si Kristo sa mga elemento during Lord's Supper? Ang sabi ng Roman Catholic Church, through transubstantiation. So ang elemento po ay nagiging katawan ni Kristo. Kay Martin Luther naman po, consubstantiation. Ang mga elemento po ay sumasama ang katawan ni Kristo sa mga elemento. Si Ulrich Zwingli naman po, ang tingin niya sa elemento ay symbolic lamang. Ngunit sa ating view, sa Reform view, naroroon ang presensya ni Kristo sa bawat sakramento sapagkat ito'y ating pakikipag-isa sa Kanya. Therefore, Christ is present when elements are received by faith. Sinagot din po natin, how is the Lord's Supper a means of grace? Dahil po sa Roman Catholic Church, ang kanilang paningin sa Lord's Supper ay isang sakripisyo. Paulit-ulit po na sakripisyo ni Kristo. Ang cross po is a bloody sacrifice. Pero pagdating po sa elements ng Lord's Supper, bloodless sacrifice. Kaya po sa tuwing sila'y nagmimisa, paulit-ulit po nilang ginagawa ang sakripisyo ni Kristo. Ngunit po sa ating mga Reformed, ito po isang pag-alaala, pagpapasalamat, Eucharist, at isang communion, pakikipag-isa kay Kristo at sa mga kapatid natin sa pananampalataya. May mga issues po kung anong mga maaaring gamiting elemento, bread, fruit of the vine. Ang emphasis po ay naroon sa one bread, one cup. Kailangan kunin natin na may pagkakaisa, must be the same for everyone. At ang purpose po ng elemento ay tulungan tayong ma-focus ang ating isipan sa ating communion with Christ. So ano pong nakita po natin dito bilang aplikasyon po ng doktrinang priesthood of all believers, tayo po rin bilang iglesia, sama-sama tayong nagdesisyon para sa mga gagamitin nating elemento. So, hindi po impluwensya ni pastor dahil sinabi ni pastor, meron siyang ex-cathedra na kapangyarihan, itong gamitin nating elemento. Hindi. Nagkasundo po tayo bilang tayo po yung mga priest, royal priesthood sa harapan ng Diyos. Tayo po yung sama-samang nagdesisyon para sa mga elementong gagamitin. Who may partake? Closed communion po, only members of the local church may partake of the supper. Yung walang di po, strict, only validly baptized believers may partake. So sa open communion po, open to all the church, to all that the church might invite. Nakita niyo po yung danger na buksan ang communion para sa lahat at maging na mediating position, restricted lamang sa mga believers na may good moral standing ang kanilang gospel church. So nasa saan po tayo rito? Sa close communion po tayo dun sa strict. Yes, kino-consider nating brethren yung mga nabaptize sa SGBC at kino-consider din natin brethren na maaaring magpartake ng communion yung mga kapatid nating bumibisita dito. Nakilala natin yung kanilang na sister church po natin ang kanilang iglesia. Ngayon naman po, dodako po tayo sa ating mensahe. Ang Lord's Supper ay ang tipan ng handaan ng bagong tipan na itinatag ni Kristo na nagpapahiwatig at nagpapatunay sa mga pakinabang na kanyang mapagtubos na gawain para sa kanyang bayang nakipagtipan sa kanya. Una po, ito po ay isang covenant meal. Ang covenant meal pong ito ay hindi na yung covenant meal ng Old Testament. Ito po ay covenant meal po natin in the New Testament na ang nagtatagpo ay si Kristo. Ang covenant of grace sa ating paniniwala ay naitatag nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At ito ay nagpapahiwatig at nagpapatunay. Ito po'y signs, nagpapahiwatig, nagpapatunay, tatak, seal, sa mga pakinabang ng kanyang mapagtubos na gawain, sa mga blessings ng kanyang saving grace.
para sa kanyang bayang nakipagtipan sa kanya, para sa atin na kanyang covenant people. Ano po ang covenant theology? Ang covenant theology po ay isang paraan ng pag-unawa po sa buong kasulatan bilang paglalahad ng plano ng Diyos para sa pagtubos ng kanyang bayan sa pamamagitan ng mga tipan. Ito po ay isang lente sa pag-aaral po ng buong scriptures na ang titingnan po natin ay kung paano naging matapat ang Panginoon sa kanyang bayan, sa kanyang mga pangako, sa pamamagitan po ng mga covenants. Ano naman po ang tipan sa Biblia? What is a biblical covenant? Ang tipan po ay isang soberanong pagkilos ng Diyos. So ang Diyos po ang nag-e-exercise kung kanino po siya gagawa ng tipan. Kung saan itinatag niya ang isang may bisang ugnayan sa tao. Ano pong ibig sabihin nun? Ang covenant po is relational. So nagkakaroon po siya, ang Diyos po ay nakikipagrelasyon sa tao, sa kanyang hinirang. Kusang loob niyang ipinapangako ang kanyang mga pagpapala sa kanila. Ang covenant po ay may kasamang pangako, habang malinaw ding itinatakda ang kanilang mga tungkulin at pananagutan sa kanya. May mga pangako po, ngunit bilang mga covenant people, tayo po ay mga may tungkulin, may pananagutan sa kanya, ayon po sa mga conditions na siya mismo nagtakda. So ito po yung biblical covenant. So makikita na rin po natin dyan yung mga bahagi o elements ng isang biblical covenant. So meron pong pangako. Lahat po ng covenant po sa Biblia ay may pangako. Ito po ang mga pagpapalang ipinapangako ng Diyos sa mga kabilang sa tipan. Maaring kabilang dito ang buhay, proteksyon, pagpapala, kaligtasan, o iba pang biyayang espiritual at temporal. So meron din pong sa Genesis 17:4-8, makikita po natin na nangako ang Diyos kay Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Basahin po natin ang Genesis 17:4-8. Sabi po doon, para sa akin, itong aking pakikipagtipan sa iyo. Ang Panginoong Diyos ang nagsasalita kay Abraham, ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi natatawaging Abram, ngunit Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak, at magmumula sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan, upang maging Diyos mo at ng iyong binhi. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo, ang lupain kung saan ka ngayon ay isang dayuhan, ang buong lupain ng Kanaan bilang pag-aaring walang hanggan, at ako magiging Diyos nila. So makikita po natin ang pangako ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 17:48, isang bansa galing sa kanya, galing sa kanyang lahi, kahit po si Abraham noon ay wala pang anak at nasa kanyang katandaan na. Meron din pong kautusan o batas sa Exodus 20. Dahil po may batas, may kaparusahan, may sanctions. Deuteronomy 28, mababasa po natin dyan yung blessings for obedience and curses for disobedience. At mayroon pong solemnization o formal na pagpapatibay o pagpapatunay. Sa Genesis 17:10-11.
Ito ang aking tipan na inyong iingatan, ang tipan natin at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi at ito magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Ayun po yung solemnization, sign, ang ibinigay kay Abraham, the sign of circumcision. At meron din pong federal head, kinatawang ulo o pinuno, representative head. Sa Romans 5:12-19, makikita po natin doon na si Adan ang kinatawan ng buong sangkatauhan sa covenant of works, sa tipan ng mga gawa. Ngunit si Kristo, dahil si Adan po ay nabigo na maging sa kanyang ganap na pagsunod sa tipan, tayo po'y nahulog sa kasalanan. Ang buong sangkatauhan ay nahulog sa kasalanan. At upang upang tayo mailigtas sa kasalanan, si Kristo naman po ang kinatawan ng kanyang bayan sa tipan ng biyaya, sa covenant of grace. Ito po yung summary. Pangako, mga biyayang ipinangako ng Diyos, kautusan, kaparusahan, sanctions, mga bunga, pagpapatibay, opisyal na tanda o seremonya ng tipan, federal head, taong kumakatawan sa iba sa tipan. Ang isang tipanan po ay maaaring tipan ng mga gawa o covenant of works. Ibig sabihin po, na ang tipan ay may turing na tipan ng mga gawa kapag ang pagtanggap po ng pangako ay nakabatay sa pagsunod sa mga kautosang itinakda ng tipan. So kung tayo po ay perpektong makakasunod sa ilalim ng covenant of works, tatanggapin po natin yung mga pangakong naroroon. Samantalang ang di pagsunod po ay pagpataw ng kaparusahan o sanctions, karaniwan po ay kamatayan o death. Sa ganitong uri po ng tipan, ang prinsipyo po ay do this and live. So under a covenant of works, lagi niyo pong tatandaan, do this and live. So gawin po natin yung mga napagkasunduan at tayo mabubuhay. Ngunit sa tipan po ng biyaya, sa covenant of grace, nagiging tipan ng biyaya ang isang tipan kapag ang pundasyon nito ay ang biyaya ng Diyos at ang kanyang pangakong kaligtasan ay hindi po sa kakayahan ng tao na magkamit ng buhay sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsunod. Ang prinsipyo naman po dito ay live and do this. So yun po yung kabaligtaran naman po ng... So sa covenant of grace po, laging walang kakayahan ang isang tao upang iligtas ang sarili. Kaya ang sabi rito, live and do this. Hindi naman po nangungulugan na walang pagsunod sa tipan ng biyaya. May pagsunod po rin. Ngunit ang pagsunod ng mananampalataya ay bunga na po ng kaligtasan. Ang lahat ng kinakailangan para sa ating pagtanggap sa harap ng Diyos ay natupad na ni Kristo bilang ating kinatawan. Iyan po yung nature ng biblical covenant. Maaari po siyang a covenant of works or a covenant of grace. Ito po, ayon kay Nehemiah Cox, ang mga itinakdang kondisyon ay nag-iiba ayon sa kalikasan at mga tuntunin ng tipang ginagawa ng Diyos sa tao. Kung ang tipan ay tipan ng mga gawa, ang hinihinging kondisyon ay pagsasagawa ng mga pinag-uutos nito at ang ganap na pagsunod sa kautusan. Ito po yung tipan ng mga gawa. Kaya naman ang gantimpala ay binibigay ayon sa kasunduan ng tipan bilang isang uri ng utang na dapat bayaran. Ngunit kung ito ay tipan ng malaya at makapangyarihang biyaya, ang hinihinging tugon ay ang mapagpakumbabang pagtanggap sa mga libreng pangako
kung saan nakasalig ang tipan. Dahil dito, ang pagpapala ng tipan ay agad at lubos na nakabatay sa biyaya. Ano pong naisabihin po sa atin dito ni Nehemiah Cox? Ayon kay Cox daw, ang uri ng tipan ay nakikilala sa paraan ng pagtanggap sa mga pagpapala nito. So malalaman po natin kung covenant of grace or covenant of works, kung paano natin tinatanggap ang mga pagpapala. Kung ang pagpapala po ay nakabatay sa ganap na pagsunod, ito po ay tipan ng mga gawa. Kung kailangan po nating sundin, ito po, kung kailangan po nating gumawa ng ganap na pagsunod, ito po ay tipan ng mga gawa. Ngunit kung ito ay tinatanggap po natin bilang libreng pangako ng Diyos, ito po ay tipan ng biyaya. Sa madaling sabi po, hindi ang presensya ng mga utos ang mahalaga, kundi kung paanong tinatanggap natin ang pagpapala. Ito pa ay bilang gantimpala sa gawa o bilang kaloob ng biyaya. So ito po yung nais sabihin sa atin ni Cox, na makikita natin, makikilala natin sa Biblia kung ang tipan ay isang tipan ng gawa, kung kailangan po nating ganap na sumunod upang makamtan po natin yung pagpapala. Kung hindi naman po tayo ganap na nakasunod, tayo naman po ay may parusa. Ngunit sa tipan po ng biyaya, ang isang tipan ay tipan ng biyaya kung ang ating gagawin ay tanggapin ang biyaya ng Panginoon at tayo sumunod sa Kanya. So ang ating pagsunod ay bunga na po ng Kanyang biyaya. Ngayon po, ito naman po yung sa aking conviction po, ang ating covenant theology na pag-aaralan ngayon, yung 1689 federalism or the particular Baptist covenant theology. Yung distinctives po, yung pagkakaiba po sa classical na covenant theology, iiwan ko na po kay Pastor. So makikita po natin dyan, yung covenant of redemption. So from eternity past, nagkaroon po ng kasunduan ang Ama at ang Anak para sa ikaliligtas ng kanyang bayan. Yung covenant of works, ito naman po yung inihayag ng Diyos ang kanyang tipan kay Adan. At sabi niya, huwag mong kakainin ang tree of good and knowledge at ikaw ay mabubuhay. Ngunit kung ikaw ay hindi susunod, ikaw ay mamamatay. So, ang covenant po ay base sa pagsunod. Kaya covenant of works. Then po, ang old covenant, ito po'y mga promises, mga tipo, anino, mga propesiya po. Tungkol naman po sa new covenant. Naniniwala po tayo na ang new covenant or the covenant of grace ay in-establish po nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ngunit ang old covenant po ay mga tipo at anino ng covenant of grace. Dahil po doon, yan po yung mga signs sa ilalim po. Dahil po sa discontinuity po ng Old Covenant at New Covenant, tayo po'y naniniwala ng covenant community po ay mga believers lamang. Ngunit po dun sa Westminster po, dahil po sa kanilang paniniwala na may continuity po, ang Old Covenant po at ang New Covenant is a covenant of grace. So, ano lamang po siya, instead of types and prophecies, si Kristo po ay inihahayag through gradients. May mga level po. Halimbawa, nakita niyo po yung sa black. Pag nagpa-PowerPoint po kayo, di ba may mga gradients? Bago mag-black po, may gray, may malabong gray, may darker na gray hanggang maging black. So sa Westminster Covenant Theology po, ganun po ang pagkakalahad nila tungkol
sa Old Covenant. Ito po ay ingredients. Ngunit sa atin po ito'y types sa covenant, sa particular Baptist. May mga distinctions po na iiwan ko na po kay Pastor. Mga technical na bagay. Ngunit ang nais ko pong pagtuunan po natin ng pansin, yung three overarching covenants ng Reformed Federalism. Ang una po, yung Covenant of Redemption, Covenant of Works, and Covenant of Grace. Ang covenant po ng redemption, ito po ay ang walang hanggang kasunduan po sa loob ng Trinidad. So from eternity past po, nagkaroon na ng kasunduan within the Trinity sa pagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo na itinakda bago palikhain ang sanlibutan. Layunin nito ang pagtubos sa mga hinirang na ibinigay ng Ama sa Anak bilang kanyang gantimpala. So makikita po natin sa Covenant of Redemption na ang kaligtasan ng mga hinirang ay itinakda na ng Diyos bago pa man magsimula ang panahon. And then po ang anak ay sinugo ng Ama upang tubusin ang kanyang bayan. Ito po yung naging kasunduan. At kung ang anak po ay ganap na susunod, nangako po ang Ama na ibibigay ang paghahari sa kanyang natubos na bayan. At kung hindi po makakasunod ang Ama, ang anak, dahil siya po ang ating federal head, kung hindi po makakasunod si Kristo, kawawa po ang sangkatauhan. Ngunit ang pangako po ng Ama, makakasama po ng anak ang banal na Espiritu Santo upang maganap niya ang kanyang misyon. Ito po yung Covenant of Redemption. Sa eternity past, nagkaroon po ng kasunduan ng Trinity. So makikita po natin ang ating kaligtasan po is a Trinitarian work. Ngayon naman po, ang tipan naman po ng magawa ay ang kasunduang ginawa ng Diyos kay Adan bilang kinatawan ng buong sangkatauhan. Ipinangako rito ang buhay na walang hanggan at niluwalhating buhay, glorified life bilang gantimpala sa ganap na pagsunod, samantalang ang kamatayan ang kaparusahan sa pagsuway. So makikita po natin dito sa hardin po ng Eden, inilagay po ng Diyos, nilikha po ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ni Adan. And then inilagay po si Adan doon bilang kinatawan, bilang federal head po ng buong sangkatauhan. Inutusan po siya, pinangako yung buhay na walang hanggan kung ganap niyang masunod ang utos, at kamatayan naman po kung siya'y susuway. At ang utos pong yun ay huwag kakain sa bunga ng kaalaman ng masama at mabuti. Dahil kinain po yun ni Adan, ano po ang naging resulta? Tayo'y nahulog sa kasalanan. So dahil po sa federal head na nahulog sa kasalanan, si Adan, tayo po ay nahulog din po sa kasalanan. Ngunit parte po ng Covenant of Redemption, yung Covenant of Grace po. Sa tipan naman po ng biyaya, ang kasunduan kung saan malayang inialok ng Diyos ang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung si Adan po ang ating federal head sa Covenant of Works, ang ating federal head naman po sa Covenant of Grace ay si Jesus Christ. Ang kaligtasang ito ay tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at ang Espiritu Santo ang gumagawa sa puso ng mga hinirang upang sila ay maging handa at may kakayahang sumampalataya. Ito po yung Covenant of Grace. So makikita po natin na sa Covenant of Grace, tinatanggap po natin ang lahat po ng biyaya ng kaligtasan na pinangako sa tipan dahil po sa ganap na pagsunod ng ating federal head, si Jesucristo. Ang pagsunod pong yon ay ang kamatayan sa krus. Ito ay tinanggap natin ngayon sa pamamagitan po ng
pananampalataya at tatanggapin din po natin sa hinaharap, sa glorified body po natin. Ngunit ito'y inilalapat po sa atin ng Espiritu Santo. Ang Holy Spirit ang gumagawa sa ating puso, ang nag-a-apply ng kaligtasan sa ating puso. Yan po yung Covenant of Grace. Sa Westminster Confession, ang tipan ng biyaya ay yung tipan kung saan malayang iniaalok ng Diyos sa mga makasalanan ang buhay at kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Hinihingi sa kanila ang pananampalataya sa Kanya upang sila ay maligtas at ipinangakong ibibigay ang Kanyang Espiritu Santo sa mga itinalaga sa buhay upang sila ay maging handa at may kakayahang sumampalataya. So ito po yung paghahambing. Ginawan ko po ng graph. So sa the Covenant of Works, si Adan po ang ating federal head. Sa Covenant of Grace, si Kristo. So ang pagkamit po ng mga pangako ay nakabatay po sa gawa, sa ating pagsunod, perpektong pagsunod sa Covenant of Works. Ngunit po sa Covenant of Grace, ito po ay nakabatay po sa biyaya. Dahil si Kristo'y namatay na sa krus ng Kalbaryo at kailangan po natin ng pananampalataya bilang paraan ng pagtanggap. Ngunit ang pananampalatayang pong ito ay nagmumula rin po sa banal na Espiritu. Kaya po sinasabi ng Covenant of Works, gawin mo, sumunod ka at mabubuhay ka. Ngunit sa Covenant of Grace, manampalataya ka at mabubuhay ka. Sa Covenant of Works po, nagdala ng hatol dahil sa kasalanan ni Adan. Ngunit sa Covenant of Grace, ito po'y nagdala ng kaligtasan dahil sa katwiran ni Kristo. Kung ang tinutugunan po ng Covenant of Works ay katarungan, ang ibinibigay po naman ng tipan ng biyaya ay biyaya. At mahalaga po na pag-aralan po natin dito po sa Covenant Theology, yung paksa po ng sign and seals. Ano po ba yung sign? Ano po yung seal? Yung sign po, ang tanda ay isang nakikitang simbolo na kumakatawan sa isang espiritual na katotohanan. Halimbawa po, yung isang singsing sa kasal, tanda po yan ng tipan ng pag-aasawa. Yung mga marriage vows po natin, hindi po natin yan nakikita. Di ba, sinasambit lang po yan. Yung tipan po natin, bagamat pinirmahan po natin sa kontrata, yung katapatan po natin doon ay hindi po natin nakikita. Ngunit may simbolo, yung singsing. Ang baghari ay tanda ng tipan ng Diyos kay Noah. So nung sinabi ng Diyos kay Noah na hindi ko nagugunawin ang mundong ito, hindi natapos doon ng Diyos. Nagbigay po siya ng tanda, yung baghari. Kaya every time po na makikita po natin ang simbolong ito, maaalala po natin ang tipan ng Diyos na ginawa kay Noah, na ang mundo ay hindi nagugunawin sa pamamagitan ng tubig. Ang seal naman po ay tatak. Ito ay pagpapatibay o katiyakan na ang pangako ng Diyos ay totoo at mapagkakatiwalaan. Tulad po ng isang opisyal na selyo sa isang dokumento, pinagtitibay ng seal ang pagiging tunay ng pangako. Buksan po natin yung Romans 4. Verse 11. Sabi po doon, tinanggap niya, referring to Abraham po, ang tanda ng pagtutuli o circumcision na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di patuli. So yung pananampalataya po na kay Abraham na. Ngayon po, ang ginagawa po ng circumcision, ito po ay isang tatak.
o tanda na taglay na po ni Abraham yung pananampalataya. Ang layunin ay upang siya'y maging ama ng mga sumampalataya, bagaban sila'y dituli, at upang ang pagiging matuwid ay maibilang din sa kanila. So yung future righteousness po nila, kahit hindi pa po nila nahahawakan yon dahil hindi pa man po namamatay si Kristo, sa pamamagitan po ng circumcision, tinatanggap nila ang katiyakan na ang pangako ng Diyos ay totoo. So nakita po natin ang seal, ang sign and seal, ito po'y pagtingin sa nakaraan at pagtingin sa hinaharap. Tinitingnan mo kung ano yung ginawa ni Kristo at yung mga pangako gagawin, tatanggapin natin kay Kristo. Yan po yung kahalagahan ng sign and seal sa covenant theology. Sa covenant of works po, ang tanda at tatak ay ang tree of life. Ano po ang sinasagisag nito? Ano yung tinuturo bilang sign? Pangako ng buhay at pagpapala para sa ganap na pagsunod. Ano po ang kaugnayan kay Kristo? Dahil po si Adan ay nag-fail to obey God, si Kristo po ang nagbalik ng buhay na nawala kay Adan. So nakita po natin na covenant of works is temporary. Circumcision sa Abrahamic covenant, tanda ng pagiging kabilang sa tipan at tatak ng katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. So during the Abrahamic covenant, ang circumcision po ay sign na ikaw ay covenant member, na ikaw ay Israelita. At ang kaugnayan po nito kay Kristo, natagpuan ang katuparan nito sa espiritual na pagtutuli kay Kristo sa Colossians 2:11-12. Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli ni Kristo. Nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo, kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So sa New Covenant po, meron po tayong circumcision din, yun pong baptism. Ang kaugnayan po nun. Passover. During Mosaic Covenant, nakita na po natin to sa biblical theology, yung Passover meal, pagliligtas sa pamamagitan ng dugo at kordero, at pag-alala sa pagtubos ng Diyos. So ito'y isang meal na inaalala po ng mga Israel dahil sa pagliligtas po ng Diyos sa kanila nang ang anghel ng kamatayan ay dumaan sa Ehipto. Ano pong kaugnayan doon kay Kristo? Si Kristo ngayon ang ating korderong pampaskwa. At ngayon naman po, yung sa Lord's Supper, ito po yung sign and seal ng New Covenant. Makikita po natin yung institution sa Luke at sa Corinthians. Ito po ay tanda at tatak ng pakikibahagi kay Kristo at ng mga biyaya ng kanyang pagtubos. So dahil po iniwan ng Diyos sa atin ang Lord's Supper, ito po ay tanda at tatak na tayo united, tayo kaisa ni Kristo at ating tatanggapin ang biyaya, yung blessings po ng kanyang salvation, ng kanyang pagtubos. Pinatitibay ang pakikipag-isa kay Kristo at ang katiyakan ng kanyang mga pangako. Every time we partake the Lord's Supper, may nakikita po tayong simbolo na nagpapatibay ng ating pakikipag-isa, na tayo po'y kaisa ni Kristo. We are in Christ, united with Christ. At doon po nakikita po natin ang katapatan ni Kristo sa kanyang mga pangako. Ang Lord's Supper bilang tanda, ang sabi po doon ni John Calvin sa Institute,
Ang mga sakramento ay mga patotoo ng biyaya ng Diyos sa atin na pinagtitibay sa pamamagitan ng panlabas na tanda. So ang sakramento po, ang baptism at ang Lord's Supper, ito po yung mga outward sign, panlabas na sign, na tanda ng katotohanan ng mga pangako ni Kristo. So sa pamamagitan po nito, naaalala po natin na ang Panginoon ay may pangako sa atin na kaligtasan. At bilang tatak naman po, ang sabi po ng Belgic Confession, He feeds and nourishes our soul with His crucified body and shed blood. Pinapakain at pinalalakas niya ang ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang ipinangakong katawan at ibinuhos na dugo. So ang Lord's Supper po bilang tatak gives nourishment to our soul. Kaya po sa ating Westminster Confession at sa London Baptist Confession, kung ang baptism po ay ang initiating ordinance. So ibig sabihin po, tayo papasok sa communion with Christ sa pamamagitan po ng bautismo. So isang beses na bautismo. At ang sustaining ordinance, ang sakramento po na magno-nourish ng ating pananampalataya, magsusustain po sa atin ng ating pananampalataya ay ang Lord's Supper. Sustaining ordinance. Pinapakain at pinalalakas nito ang ating mga kaluluwa. Ang mga pangunahing punto ko po rito, ang Diyos ay nagbibigay ng nakikitang tanda upang pagtibayin ang kanyang mga pangako. Nakita po natin mula po Covenant of Works, sa Old Covenant, ang Diyos po ay nagbigay ng tanda. Nagbigay po siya ng signs and seals para sabihin niya ang mga pangako niya ay totoo. Sa kabila po na tayo hindi matapat sa kanyang harapan. Ang mga tanda po at tatak ay hindi gawa ng tao, kundi mga ordinansang itinalaga ng Diyos upang palakasin ang pananampalataya ng kanyang bayan. Number 2 po, ang tanda ay hindi ang mismong biyaya, kundi tumuturo sa mga biyayang ipinangako ng Diyos. Dito po nagkamali ang Roman Catholic Church, sapagkat para sa kanila ang sakramento po ay mismong biyaya. Ang tanda po, ang puno ng buhay, ang hindi ang buhay mismo. Ang Pasko ay hindi po ang pagliligtas mismo. Ang Lord's Supper po ay hindi si Kristo mismo. Ang mga ito ay mga banal na tanda na tumuturo sa mas dakilang espiritual na katotohanan. At makikita po rin natin na habang umuusad ang kasaysayan ng pagtubos, nagbabago ang mga tanda, ngunit nananatiling si Kristo ang sentro. Yung mga signs maaaring magbago, ngunit ang tinuturo po nito ay palaging si Kristo. Pang-apat, ang bautismo at ang hapunan ng Panginoon o Lord's Supper, ang dalawang sakramento ng bagong tipan. Isa rin pong mahalagang bahagi po ng covenant theology, yung tinatawag po na typology. Ang typology po ay isang biblikal na pamamaraan ng pagpapahayag ng Diyos. Ito po yung pagpapakilala ng Diyos sa atin, pag-accommodate po ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga tao, lugar, pangyayari, bagay, at mga institusyon sa lumang tipan bilang mga paunang larawan or foreshadowing ng mas dakilang katuparan na matatagpuan kay Kristo at sa ganyang gawaing pagtubos. Sa atin pong pag-aaral ng creator-creature relationship,
Di po ba nakita po natin na limitado ang pangunawa natin bilang mga nilikha lamang ng Diyos? Kaya po ang Panginoon po ay gumagamit ng mga typology upang bilang mga creature po maintindihan po natin, maunawaan po natin ang mga bagay na malalalim, tulad po ng lahat po ay may paunang larawan o foreshadowing na ang tinuturo po ay ang misteryo po ni Kristo. Biruin niyo po kung wala po yung foreshadowing na yun, hindi po natin mauunawaan ang mga bagay na yun. Paano po natin makikilala na si Kristo ang tinapay mula sa langit kung hindi naman po ibinigay ang mana nung panahon ni Israel, ng mga panahon ng Israel? Paano po yun maunawaan ni Pablo, ng mga disipulo, ng mga apostol? Paano po natin maunawaan ngayon? Ang salitang Griego dito ay typos na nangangahulugang hulma, huwaran, padron, o larawan. So pag nakakita po tayo ng picture, halimbawa maglabas po ako ng picture ko, hindi po ako literal na yun. Pero yun ay simbolo ko. Hindi po literal na ako, ngunit tumuturo po sa akin. So yan po yung typology. So mga halimbawa po, sa Romans 5:14, si Adan na isang larawan ng isa na darating. Sa 1 Corinthians 10:6, sabi pong ganoon, ngayon ang mga bagay na ito ay naging mga halimbawa para sa atin. Yung mga nangyari sa Israel, mga naging mga halimbawa para sa atin. Biblical typology. Sila ay naglilingkod sa isang sipi at anino ng mga bagay na makalangit. So, sa Hebreo 8:5, sinabi patungkol dun sa mga Israelita, ang meron sila ay mga anino lamang. Ngayong kapanahunan natin, ang katuparan nito ay na kay Kristo. Gawa 7:44, ipinag-utos ng Diyos kay Moises na gawin ito ayon sa padron na kanyang nakita. Basahin po natin sa Acts 7:44. Nasa ating mga ninuno sa ilang ang tabernakulo ng patotoo ayon sa itinakda ng nagsalita kay Moises na kanyang gawin alinsunod sa anyo na kanyang nakita. So ipinag-utos ng Diyos kay Moises na gumawa ng tabernakulo. Ano po itong tabernakulong ito? Ito po ay padron lamang, typon lamang. Ang katotohanan po ay si Kristo na bumaba sa langit at nakasama ng mga disciples during His earthly ministry. So yung dalawang pangunahing sangkap po, type, ito po yung diniscuss natin kanina, ito yung anino o larawan lamang. Ang antitype po, ito po yung katuparan o tunay na realidad. Ito ang ganap na katuparan ng ipinakitang larawan sa kasaysayan ng pagtubos na kadalas ay natatagpuan kay Jesucristo. Bigyan ko po kayo ng examples. Ang type po, Passover. So sa kanina po, nakita po natin na si Kristo po, yung kordero na inialay during Passover. Yung covenant meal po sa Sinai, ito po yung ratification o seremonya ng pagpapatibay ng tipan. Ang pinuno ng Israel ay kumain at uminom sa presensya ng Diyos. Sa bagong tipan po, ang covenant meal po ay tinatag sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kung paano po during the Old Testament, larawan lamang yung pag-inom
at pagkain ng covenant meal, ito po ngayon ay tinuturo kay Kristo sa pamamagitan po ng dugong inalay ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Tayo po ay nagkaroon ng covenant meal with Christ. Ang Lord's Supper ay covenant meal ng bagong tipan kung saan pinagtitibay ang pakikisama sa Diyos. Mana sa ilang. Alam po natin na pinakain ng Diyos ang Israel ng tinapay mula sa langit. Ang mana po sa ilang, ito po'y anino lamang, ito'y type. Ang katuparan, ang antitype, si Kristo, ng kanyang sinabi, ako ang tinapay ng buhay. Ano pong kaugnayan sa Lord's Supper? Ang mga mananampalataya ay pinapalakas at pinapakain ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Peace offering. Ang sumasamba po ay nakibahagi sa isang pagkain bilang tanda ng pakikipagsundo at pakikisama sa Diyos. Sa pamamagitan po ni Kristo, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nito? Kung ang peace offering po noon hayop sa kapanahunan po ng mga Levitica, sa New Testament po, si Kristo ang naging handog sa harapan ng Ama. Siya lamang po yung perfect sacrifice sa harapan po ng Ama. Kaya po sa tuwing tayo magpapartake ng Lord's Supper, tayo po'y nakikisama at tayo po'y pinagkasundo na sa Diyos. Sa Tree of Life, ito ay tanda ng buhay na ipinako ng Diyos kay Adan, ngunit siya'y nagkasala. Ano naman ang tinuturo nito kay Kristo? Si Kristo po yung ating federal head sa New Testament. Siya po ang nagbalik ng buhay na nawala kay Adan. Ngayon po, anong kaugnayan sa Lord's Supper? Ang Lord's Supper ay paunang lasa or foretaste ng buhay na walang hanggan na matatamo natin kay Kristo. So every time we partake the Lord's Supper, nalalasahan po natin, we have a foretaste of the Tree of Life o yung salvation, buhay na walang hanggan na matatagpuan po natin kay Kristo. And then, Messianic Banquet, ito po'y pinrophesy sa Isaiah 25, 6-9. Ano po ang katotohanan? Si Kristo po ay magdaraos ng huling piging para sa kanyang bayan. Makikita po natin yan sa Matthew 26:29 at sa Revelation 19:9. Ang Lord's Supper po ay paunang pagtikim ng marriage supper of the Lamb. Ito po ay foretaste po natin sa piging na inihahanda po ni Kristo para sa atin sa kanyang muling pagbabalik. Mga pangunahing punto, ang Lord's Supper ay may ugat sa kasaysayan ng pagtubos. So hindi lamang po basta naisip po yan ni Kristo, may mga patterns, may mga shadows. Ang Passover, ang pinakamalinaw na larawan nito. Ang Lord's Supper po ay covenant meal ng bagong tipan. Ang Lord's Supper ay nagpapalusog sa mga mananampalataya. At ang Lord's Supper ay tumuturo sa hinaharap. Siguro po next week, i-discuss ko na lang po ito. Dito po ako magtatapos. Meron pong 3 direksyon ang Lord's Supper. Ito po ay pagtingin sa likod, pagtingin po sa past. Remember, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ito'y pag-alaala po sa krus. Ang Lord's Supper po ay pagtingin sa itaas o ating communion. Pagtingin po ito sa ating present time. Ito po ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo. Sa Lord's Supper po, tayo ay nakikipag-isa ngayon kay Kristo. At ang huli po, ang huling tense po, ang huling direksyon, ito ay pagtingin sa hinaharap. Ito po ay hope. Kaya po sabi sa 1 Corinthians 11:26, gawin ninyo ito hanggang sa aking muling pagbabalik. Ito po ay pagtingin natin, pag-asam po natin sa marriage supper of the Lamb, kung saan tayo tutubusin ng ating federal head, si Christ.
At bilang iglesia po, tayo ikakasal sa Kanya. Ngayon po, dahil po sa nakita na po natin ang kahalagahan po nito sa ng Lord's Supper, sa systematic theology, sa biblical theology na perspective, at maging po sa covenant theology. Next week po ako magtatapos sa isang case po na ihaharap ko po sa inyo. Ito po yung isang case po na amin pong conviction na gawin po nating frequent ang Lord's Supper. So, dahil po nailahad na po natin ang mga katotohanan tungkol sa Lord's Supper sa mga nagdaang months po, next week po, ito po yung ating magiging desisyon naman po kung tayo mag-celebrate po ng Lord's Supper weekly. At ihahatid ko po sa inyo, ihaharap ko po sa inyo ang isang case to celebrate Lord's Supper weekly. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat dahil bagamat kami, ang bawat isa po sa amin ay may limitadong kaalaman bilang mga likha lamang, ngunit kayo po'y nagpapaunawa, nagbibigay ng kaunawaan, ng karunungan. Kayo po'y bumaba, Panginoon, sa pamamagitan ni Kristo upang maipaliwanag ang mga lahat ng bagay tungkol sa aming kaligtasan. Kami nagpapasalamat sa sakramento ng Lord's Supper kung saan kami may mga pinanghiwakang simbolo, Panginoon, ng iyong pagdurusa sa krus ng Kalbaryo para sa amin. At inahawakan din po namin bilang katapatan mo, Panginoon, sa iyong mga pangako. Kami po'y may pagtingin sa harap kung paanong nakikita po namin na kayo may ginawa noon sa krus ng Kalbaryo, at kami may tinatamasa ngayon na communion o pakikipagsundo sa iyo, aming Ama. Maraming salamat sa biyaya po ng Lord's Supper, Panginoon. At hayaan mo na bilang isang iglesia, Panginoon, kami matagpuan mong tapat, Panginoon, na sumusunod sa iyong mga sakramentong ito na hindi lamang namin ginagawa bilang mechanical na ritual, ngunit ito'y ginagawa namin ng may pananampalataya, ng may pagsunod, Panginoon, sa iyong kalooban. Maraming salamat, Ama, at matagpuan mo kaming tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik sa pagpapartake, Panginoon, ng Lord's Supper. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.